Welcome back streamers, ako ay muli niyong samahan sa isa na namang pelikula na puno ng mga natatagong detalye at easter eggs, references sa pelikulang Guardians of the Galaxy Volume 2. Here we go! Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ang pelikula ay nagsimula sa nanay ni Peter na si Meredith, kasama ang kanyang tatay na si Ego. Samantala, ito naman ang ating mga guardians. Kinakalaban ang isang obelisk sa Sovereign. Ito namang sinasabihan ni Peter na gamitin ni Gamora ang kanyang espada dahil siya ay may lakas na patayin ang isang tulad nito. Siyempre tulad nung unang pelikula, ang mga musika dito ay playlist ng kanyang nanay. Sinabi ni James Gunn na ang pelikulang ito ay tungkol sa pamilya laban sa ego. Hindi lang yung literal na ego kundi kung paano nilalaso ng pagiging mapagsentro sa sarili ang isang pamilya. Heto naman si Ayesha. Tinanong si Peter tungkol sa kanyang ama. An unorthodox genealogy. A hybrid that seems particularly reckless. Nagnakaw naman si Rocket ng Anulax batteries. Harbulary batteries. That's nothing like what I just said. Lumipad naman sila sa quantum asteroid field hanggang sa dumating si Ego mula sa isang hugis itlog na sasakyan. Ito pong jump point ay hugis hexagonal. Sa Marvel, ang hugis na ito ay ang teleportation network na makikita rin natin sa ibang pelikula at TV series. Sinabi naman ito ni Peter kay Nebula. You know, you'd think an evil supervillain would learn how to properly lie. At nalaman natin na hindi ugali ni Thanos ang magsinungaling. My father is many things. A liar is not one of them. At sa pelikulang ito, hindi rin nagsinungaling si Ego dahil binulgar niya ang napakarami niyang babae. Punta naman tayo sa Contraxia. Narito si Howard the Duck. Ito naman nakipag-away si Yondu kay Stakar o Gord. Galit si Gord dahil sa ginagawa ni Yondu sa kanyang bataan. Sinabi naman ito ni Ego. Yondu kept you. I have no clue as to why. Na tinanong naman ni Drax. I thought Yondu was your father. Naghiwalay naman ang grupo sa dalawa. Pinatulong naman ni Mantis si Ego. Napunta naman tayo sa planetang Ego. Sinabi ni Ego na siya ay isang celestial. Sinabing siya ay isang utak lamang na palutang-lutang sa kalawakan. At sinabi ito ni Drax. Ugly and someone loves you. You know they love you for who you are. Beautiful people never know who to trust. Ito yung rason kung gaano katibay ang pamilya nila. Pagkatapos nila maglabing-labing, pinag-awayan naman nila ito. I finally found my family! Don't you understand that? I thought you already had. Dumating naman si Nebula at akala natin ay away ang gusto ni Nebula. Yung pala ay pagmamahal ng isang pamilya. At nakita natin ang napakaraming buto ng mga anak ni Ego na pinatay niya. At sinabi ni James Gunn na maraming easter eggs dito. Sa bandang kaliwa, sa tingin ko, ito ay isang gun na galing sa Star Wars. Sa gilid, ang bungong ito ay kamukha ni Stitch at ang ilang pang buto na halos kamukha ni Donald Duck or Daisy. At punta naman tayo dito kung saan itinapon ni Taserface ang ilang kasama ni Yondu. Ito naman dala ni Groot ang isang mata. Pansinin natin ang tablet na hawak ni Rocket na naglalaman ng ilang planeta, gaya ng Drezlar, Hala, Terma, Terra at Ego. Ang Terra ang planetang Earth. Ego ay ang planetang Ego. Ang Hala ay planeta na nakita natin sa pelikulang Captain Marvel. Ang hindi pa natin nakikita, ang Terma at Drezlar. Nadaanan nila ang dalawang Cronin, ang kauri ni Korg at isa sa mga nakalaban ni Thor. Nalagpasan rin nila si Stanley kasama ang ilang mga Watchers. Ang mga Watchers ay nakikita ang multiverse sa Marvel Comics at si Uatu the Watcher ay nakita natin sa Marvel's What If. Dumating sila sa planetang Ego, pansin natin na may mukha yung planeta kagaya nung nasa comics. Binigyan ni Ego si Peter ng malalim na pananaw gaya ng ginawa ng Ancient One kay Doctor Strange. Samantala, binulgar ni Ego na siya ang may dahilan kung bakit namatay ang kanyang nanay hanggang sa pinilit niyang kumonekta kay Peter. Pumasok naman sila Yondu. Ito rin yung ginawa nila kay Ronan sa unang pelikula at ginawa rin ito ni Nebula kay Thanos.
Bumaba naman si Yundo gamit ang Yaka Arrow at nagsalita muli si Igo. Greater meaning can life possibly have to offer? Sinabi ni Yundo na kinukontrol niya ang kanyang arrow gamit ang kanyang puso at dahil doon, naliwanagan si Peter na mas piliin niya ang kanyang pamilya kesa sa kanyang ego. At ang nakakalungkot na parte, natutunan ng pamilyang ito ang aral, ganun rin ang magkapatid na ito. Ibinigay naman ni Kraglin ang Zune ni Yundo. At ang tugtog dito ay ang father and son ni Cat Stevens. At ginanap ang marangal na libing ni Yundo sa pamamagitan ng pagdating ng ilang Ravagers. Ang isang credit scene ay ang pagsama-sama nila Martin X, Kruger na isang sorcerer, at Mainframe. Ang isa pang credit scene ay pinakita ang pag-iensayo ni Kraglin upang makontrol ang Yaka Arrow. Ang isa pang credit scene ay ipinakita ni Ayesha, si Adam Warlock na nasa cocoon. May nakita rin tayong eksena ni Peter at Teenage Groot. Balik tayo sa closing image. Nakita natin ang Hugis Arrow, ito ay isang parangal para kay Yundo. Ang kanyang sakripisyo ay natulungan ang pamilyang ito na mapigilan nila ang kanilang ego. Magkabati na sila Groot at Drax, nagkapansinan na muli si Gamora at Peter, at ang labis na pagmamahal ni Rocket. At yan ang ilan sa mga nakita at natagpuan ko sa pelikulang ito. Comment lang kayo dyan sa baba at sumali sa aking custom shoutout. Request lang kayo ng pelikula o TV series na maaari kong i-breakdown. Like and subscribe my channel. Open the notification bell. See you next time. Yeah, Spider-Man! No! No!